Nay, mag-iingat kayo, ha? Alagaan niyo po yung sarili niyo. Ako, magte-text po ako kay Ate Gemma. Huwag po kayo mag-alala. Sige. Uy, Eric! Pagbalik niyo naman, dala mo naman ako ng grapes. Tagal ko na din nakakakain nun eh. Oo ba, yun lang pala eh. Tsaka yung gatas ulit ni baby ah. Gemma! Nay, ingatan niyo po ang sarili niyo, ha? Mauna na ho kami. Pag-ingatan mo yung pagbubuntis mo. Pag-ingatan mo sarili mo. Sige. Ingat kayo, ha? Ayun na ho kami. Lisa, tara. Sige po. Sige. Sige, Eric! Good morning. Makakatikim na niya anak mo. Teka nga muna, magkaliwanagan na tayo, ha, Francia? Kanino ko ba talaga concern? Sa anak mo si Eric o kay Elizabeth? Bakit naman ako may concern kay Elizabeth? Siyempre sa anak mo. Morning, ma'am. Ayoko nga siyang makita kasama ang babae niya sa labas. Morning. So, natatakot ka rin na baka patulan nga ni Eric ang isang katulad ni Elizabeth. God forbid hindi magkatotoo yung kutob ko. Dahil hindi ako papayag na atake ni Eric ang pangalan ng Valderrama pababa. O ano, may pinagtataguan ka na naman, kaya ka nandito. Hindi ko makakita si Lisa. Wala pa yung telepono ko. Umuwi na ba siya rito? Ay nako ka, alis-alis lang. Pwede ba, huwag mo na siyang pag-aksaya ng panahon dahil buhay prinsesa na siya sa bahay ng mga Valderrama. Sa bahay ng mga Valderrama? Doon umuwi si Lisa? Oo. At mababait ang mga Valderrama sa kanya. Kaya mahirap paniwalaan yung paniniramo tungkol sa mga pamilyang yun eh. Siguro, kaya galit sa'yo yung pamilyang yun, may atraso ka sa kanila. Hindi mo alam kung anong hirap ang pinagdaanan ko sa mga Valderrama. Kaya wag mo akong pagsasalitaan ng ganyan, Ising. Sinabi ko na sa'yo eh. Hindi mo dapat pinagkakatiwala yung anak mo sa mga Valderrama. At kanino ko siya pagkakatiwala? Sa'yo? Sa'yo na kung umuwi lang dito kung kailan mo gusto? Hindi ko alam kung anong ginagawa mo sa Maynila eh. Kaya wag mo akong pagsasalitaan na alam mo kung anong makakabuti sa anak mo. Inay, masaya. Swerte ka nga eh. Yung nanay mo, mahal na mahal ka. Hindi gaya ko. Wala naman sigurong inang hindi nagmamahal sa kanilang mga anak. Sigurado mahal ka rin ng mama mo. Subukan mo lang kung magmatigas. Kung gagawin ko yun, pagtatawanan niya lang ako. Siguro. Wala naman masama kung mapapakumbaba ka, di ba? Parang ako, gagawin ko lahat para lang matanggap ako at ang anak ko na mga mahal sa buhay ni Mel. Nakausap ko yung mga taong dapat tumapos kay Tulibas. And? Hindi sila sigurado kung napatay nila si Tulibas. So you're telling me, buhay si Tulibas? At posibleng siya rin na nagtangka sa buhay ni Doña Francia. Now, why would he do that? Ang isang kaso, wala naman siyang idea na... Isa lang akong hamak na empleyado ng kumpanya. Alam niya na ang mga Valderrama ang nagpahirap at nagpapatay sa kanya. Wala kang sasabihin kay Francia. Wala siyang kinalaman dito. Good morning. Hello. Oh, Maya, akala ko hindi ka makaka-attend ng meeting. Oo nga. Late na rin naman ako eh. Tsaka wala ako sa mood. Kakasakit ata ako. Nagkausap na ba kayo ni Eric? Kasi sabi niya, kailangan daw niya umuwi eh. Yung aso, nawawala. Parang anak ang turing ni Ana sa asong yun. Nandito ka lang para mga anak! Huwag kang umating taga rito! Ikaw ang... Morning, boss! Morning.
Tama-tama. Wala si Mama. Pag may nagtanong sa'yo, alam mo lang sasabihin mo, di ba? Apo. Sige po, sir. Papasok na po ako sa loob. Teka. Napatawad mo na ba ako? Okay na ba tayo? Hindi ka ba natatakot sa akin? Tiwala ka na? Yung pagdala mo sa akin sa pamilya ko, sapat na yun para mawala ang galit ko sa'yo. Maraming salamat, Eric. Tumawag yung agency kanina. Oh, alam mo ba, na si Elizabeth, hindi yan galing sa kanila. Sabihin natin isa sa mga anak mo ay pumatol sa isang katulong na katulad ni Elizabeth. Sandali, ang pinag-uusapan natin si Eric. Dahil si Benny, hindi niya ako magagawan saktan tulad ng anak mo. Nahanap yung anak niya. Tatandaan mo, Lisa, magandang pambayad utang yun. Magsabi ka na ng totoo, sino ka ba talaga? Kundi tatawag ako ng pulis.